Magandang umaga mga bata! Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, meron ako ditong inihandang isang laro. Ang lalaroin natin, ito ay ang Family Feud. Alam niyo ba kung ano ang Family Feud? Alam niyo ba? Sino nga yung host ng Family Feud? Si Dingdong Dantes at si Luis Manzano noon. Handa na ba kayo sa ating laro? Dahil ang titulo ng ating laro ay ang Family Feud, maaari bang basahin ninyo ang ating mechanics? Tama. Thank you. So, sa bawat pamilya, ako ay magpapadala ng 2 kinatawan sa bawat kategorya. Itatanong ko ang isang tanong pagkatapos ay sasagutin ng kinatawan o representative ng kada grupo ang tanong sa loob lamang ng 30 segundo. Ang sagot ay may kaakibat na puntos batay sa ating survey. Naintindihan na ba ang mechanics ng ating laro? Mabuti. Ngayon ay maglalaro na tayo. So sa side na ito yung group 1 at sa side na ito yung group 2. Maliwanag po ba? Pumili kayo ng isang representative sa kada grupo. Sa group 1, sino yung representative or kinatawan? Si Jane. And sa ikalawang grupo, si Lara. Okay, Lara and Jane, pumwesto na kayo dito sa harap. Okay. Handa na ba kayo? Jane? Lara, handa na ba? Okay. Ang unang tanong, magbigay ng 5 or top 5 na uri ng pangunahing likas na yaman ng Pilipinas. Go! Lara, magbigay ng 5 uri or top 5 na pangunahing likas na yaman ng Pilipinas. Ito ay ang yamang tama. Ito ay ang yamang lupa, yamang dagat, yamang gubat, yamang mineral at yamang tao. Very good. Sa ikalawang tanong, magbigay ng top 5 na yamang mineral sa Pilipinas na pinakamataas ang deposito. 30 seconds starts now. Okay. Jane, dahil ikaw ang nauna, bigyan mo ako ng top 5 na yamang mineral sa Pilipinas na pinakamataas ang deposito. Ito ay ang tama. Ito ay ang ginto, nickel, tanso, pilak o chromite. Tama. 1 point sa kay Lara, sa grupo ni Lara, at 1 point sa grupo ni Jane. Kung sino ang makakasagot ng ating huling tanong, ay mag-uuwi ng isang pack ng chocolate ang kanyang grupo. Sa huling tanong, kung sino ang unang makatapos sa 30 seconds or wala pang 30 seconds, kung sino ang unang makatapos, siya ang magwawagi. Malalaman natin yan kapag tama ang iyong sinagot. Ang huling tanong, magbigay ng top 5 na paraan para pangalagaan ang ating likas na yaman. Your 30 seconds starts now. Okay? Lara, dahil ikaw ang nauna, magbigay ng top 5 na paraan para pangalagaan ang ating likas na yaman.
magbigay. Ito ay ang pagre-recycle, pagtitipid. Tama nga ba si Lara? Ito ang mga tamang sagot. Una, ang pagre-resiklo o recycle. Ikalawa, pagtitipid sa tubig o kuryente. Ikatlo, pagtanim ng puno. Ika-apat, proper waste disposal. At ang panglima ay avoid illegal mining or logging. Tama nga ba si Lara? Tama! Dahil dyan, ang grupo ni Lara ang nagwagi at nanalo sa ating laro. Palakpakan naman ang grupo ni Lara! Dahil nagwagi ang grupo ni Lara, makakatanggap sila ng isang pack ng chocolate. May ideya na ba kayo kung ano yung bago nating aralin? Wala pa? Ang bago natin ngayong aralin or leksyon ay ang mga pangunahing likas na yaman ng Pilipinas or ng bansa. Alam niyo ba kung anong pangunahing likas na yaman ng bansa? Meron ba kayong mga ideya? Wala. So, meron tayong 5 pangunahing likas na yaman ng bansa. Pero ngayong umaga, 3 lamang ang ating tatalakayin. Pero bago yon, ano ang likas na yaman? Pia, pakibasa kung ano ang likas na yaman. Salamat, Pia. Isipin nyo na lang, ito yung mga bagay na nakukuha natin sa kalikasan. Parang lupa na ating tinataniman, mga bundok, gubat, na pinanggagalingan ng kahoy, ilog, lawa, na pinanggagalingan ng tubig, at pati na rin ang mga mineral na nakukuha natin sa lupa. Lahat ng yan ay ginagamit natin para mabuhay at matugunan ang mga pangangailangan natin. Ngayon ay tumungo na tayo sa unang pangunahing likas na yaman ng bansa. Ito ay ang yamang lupa. Casey, pakibasa kung ano ang yamang lupa. Salamat, Casey. So, ang yamang lupa, ito ay mula sa lupa. Tinataniman at nakapag-aani ng palay at sari-sariling gulay at prutas. Umaasa rin sa lupa ang mga hayop tulad ng mga, kanina nga, kalabaw, baka, kambing at iba pa. Okay? Halimbawa ay ang gulay. Sino na dito nakakain ng gulay? Wow! Marami. How about naman ang prutas? Sino dito nakakain na ng prutas? Anong prutas ang iyong kinakain? Apple. Wow! Sino dito ang makapagbibigay ng halimbawa na nasa yamang lupa? Mais. Tama. Ito ay tinatanim natin, di ba? Jeff. Kambing. Tama. Eliza? Kalabaw. Tama. Ito, ang mga binigay niyong mga halimbawa, nakikita natin sa lupa. Tama ba? Tama. Alam niyo ba, class, meron akong ikukwento sa inyo. Noong nasa puder pa ako ng aking lolo, dahil sa bahay ng lolo ko, nandun yung mga tiya at tiyo ko at mga pinsan ko. Kasi nung bata pa ako, dun ako namamalagi sa kanila. Doon ako naglalaro, doon ako natutulog, ganyan. Parang bakasyon ba? Doon ako sa kanila. Merong isang araw, wala kaming bigas, wala kaming ulam. Yung meron lamang kami ay yung giniling na mais. Alam niyo ba kung ano yung giniling na mais? Oo, yun nga. So yung ginawa ng aking lolo, dahil wala nga kaming bigas at wala rin kaming ulam,
Yung ginawa ng lolo ko, sinaing niya yung giniling na mais. Hinugasan niya, parang natural na na bigas lang. Hinugasan niya, sinaing, at nung naluto yung giniling na mais, parang kanin siya. Yes. Yun ang kinain namin noong umaga at hanggang gabi. Naghati-hati kami doon ng aking mga tiya, tiyo, lolo, lola, at ng aking mga pinsan. Sino na dito yung nakakain na ng giniling na mais? Yung ginawang sinaing, yung ginawang kanin. Wow, madami. Very good. Yan ang mga halimbawa ng yamang lupa. Yung ating mga tinatanim sa lupa at nakikita sa lupa. Maliwanag ba? So ngayon ay tumungo naman tayo sa ating ikalawang pangunahing likas na yaman ng bansa. Ito ay ang yamang tubig. And pakibasa ko ano ang yamang tubig. Salamat. So, ang yamang tubig, ito ay likas na yaman na matatagpuan sa dagat or sa tubig. Halimbawa ng yamang tubig ay ang mga isda, perlas, corals, at iba pa. Ito ay matatagpuan sa mga anyong tubig. Ang yamang tubig ay nagbibigay sa atin ng pagkain at nakatutulong rin ito sa ating panghanap buhay, kagaya ng pangingisda. Magbigay ng halimbawa ng yamang tubig. Sino pwede makapagbibigay? Juliana, magbigay ng halimbawa ng yamang tubig. Ilog. Tama. Ano pa? Dagat. Ano pa? Isda. Coral reefs. Tama. Yan, ang mga binigay ninyo ay mga halimbawa ng yamang tubig. Nagkakaintindihan ba tayo? Ano nga ang yamang tubig? Tama. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ating ikatlong pangunahing likas na yaman ng bansa. Ito ay ang yamang mineral. Ano nga ba ang yamang mineral? Ankahas, pakibasa ko ano ang yamang mineral. Tama. Ang yamang mineral, ito ay mahalagang sangkap sa paggawa ng kailangan ng mga pangangailangan or kailangan ng mga pabrika at industriya. Halimbawa dito ay ang bakal. Alam niyo ba kung ano yung bakal? Saan ginagamit ang bakal? Sa paggawa ng bahay, tama. Tanso. Isa yan sa halimbawa ng yamang mineral. At ang ginto. Sino na nakakilala dito ng ginto? Tama. Yung ginto ay ginagawa minsang kwintas, singsing. Ano pa? Hikaw. Tama. Yan ang mga binigay ninyo ay mga halimbawa ng yamang mineral. So, ang yamang mineral, ito naman ay kinukuha sa pamamagitan ng pagmimina. Ang yamang mineral ay ginagamit or nagagamit pero hindi napapalitan dahil wala itong buhay. Kagaya na lang ng sinabi ninyo, yung bakal, yung ginto, yung tanso. Tama. Yan ay mga yamang mineral. Tama ba? Ano nga ang yamang mineral? Tama. Naintindihan na ba kung ano yung pinag-aralan natin ngayong umaga? Ano yung pinag-aralan natin? Ito ay tungkol sa mga pangunahing likas na yaman ng ating bansa. Kung may natutunan nga kayo sa ating leksyon, ano ang likas na yaman? Ito ay ang mga bagay na nagmumula sa kalikasan. Tama. Ano naman ang tatlong pangunahing likas na yaman ng ating bansa? Ito ay ang
yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. Ano ang yamang lupa? Everyone? Sino? Ang yamang lupa ay mula sa lupa. Ito ay tinataniman. Tama. Ano naman ang yamang tubig? Ito ay katulad ng halimbawa, lawa, ilog, corals, isda. Tama. Ano naman ang yamang mineral? Ito ay tama. Ito ay ang nakukuha sa pagmimina. Tama. May karagdagang tanong ako sa inyo. Bakit kailangan natin pangalagaan ng wasto ang likas na yaman? Andrea Ancahas? Dahil malaking tulong ito sa mga mamamayan. Tama. Ngayon ay may inihanda ako ditong aktibidad para sa inyo. Villagen, pakibasa ng panuto. Salamat. Ang inyong gagawin ay pangkatin ang sumusunod na mga yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. Nakikita ninyo na meron diyang kahon. Sa kahon, may nakalagay na mga salita. Merong marmol, ibon, alimango, mais, tanso, at tarsier. Ang inyong gagawin is pangkatin ang mga sumusunod kung saan ba ito, sa yamang lupa, yamang tubig, or yamang mineral. At ang ikalawang aktibidad naman ay tukuyin ang mga larawan kung ito ay likas na yaman. Kung likas na yaman na lupa, ang sasagutin nyo ay letter L lang. Kung yamang tubig naman, letter T, at kung yamang mineral ay letter M. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para tapusin ang aktibidad na ito. Maliwanag ba? Pero bago ang lahat, kapag kayo ay sumasagot sa inyong papel, ay pwede po ba na walang maingay? At dapat nakafocus lang tayo sa ating sinasagutan? Maliwanag po ba? Okay. Pwede na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Maliwanag ba? Tapos na ba ang lahat? Mabuti. Ngayon ay ipasa ninyo sa akin ang inyong mga papel at i-check ko ang inyong mga papel. Salamat. Bago tayo magtapos sa ating klase, magtatanong muna ako. Ano nga ang pangunahing likas na yaman ng ating bansa? Ano yung 3? Ito ay ang yamang lupa, yamang tubig, at yamang mineral. Bakit kailangan nating pangalagaan ng wasto ang ating likas na yaman? Ito ay dahil malaking tulong ang mga ito para sa mga mamamayan. Tama. May natutunan ba kayo sa ating leksyon ngayong umaga? Mabuti. Bago tayo magtapos sa ating klase, pwede ba ang lahat ay tumayo at pulutin ang mga nagkakalat na mga papel sa inyong mga upuan? Paalam, grade 4 Rizal. Paalam.